Lumabas ang ina ni Raisa upang mag-abot ng tulong sa kanyang mga kapitbahay at kababayan. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat segundo ay mahalaga. In a world where you can be anything, be kind. Hello po sa lahat po ng mga Davercats, sa lahat ng mga maybe fans, maybe international at ilan sa mga talaga namang sumusuporta kay Raisa May Dizon at Mr. Bimby Aquino Yap. So this time pag-uusapan natin kung paano pinahanga ng pamilya Aquino, no, ang ina, no, nitong si humanga po ang Aquino family para sa nanay ni Raisa May sa ginawa nito in the midst of this kind of situation, ano. So ano nga ba, no, ang nilalaman ng report na ito ay ng ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, let's watch this short video clip. Ayan na po siya, Team Raisa, punong-puno yung ating sasakyan. At itong ating itlog ilalagay natin sa plastic bago natin ipamigay, Team Raisa, kasi baka mamaya mabasa sa ulan. At ako naka-ready na din po ako para naman, hello po, para naman pag namigay tayo, hindi tayo mabasa sa ulan, Team Raisa. So ilalagay natin muna sa plastic. Ang pure ng mag-ina, pamilya ni Chris Aquino napahanga sa bayanihan effort ng ina ni Raisa May Dizon sa midst ng bagyo. So meron mga kamarites, mga kachikat, kapwa main character sa mundong punong-puno ng ingay sa showbiz drama at flex ng mga mamahaling gamit. May mga simpleng kwento na nagpaiyak at nagpataba sa ating mga puso. Naging napakalaking usap-usapan at viral moment sa social media ang nakakabagabag na damdaming aksyon ng ina ng ating paborito host actress na si Raisa May Dizon sa kasagsagan ng malakas na bagyo kung saan marami ang pinipiling manatili sa loob ng bahay dahil sa banta ng baha at peligro. Lumabas ang ina ni Raisa upang mag-abot ng tulong sa kanyang mga kapitbahay at kababayan. Walang pag-aalinlangan sa ulan, pagod at kapahamakan. Nagbalot siya ng mga simpleng relief item, isang tray ng itlog, 5 kilong bigas at iba pang pangunahing pangangailangan ang hindi inaasahan. Pati ang kilalang pamilya ni Chris Aquino ay labis na napahanga at natatsa malasakit na ito. So sa isang report na ito, himay-himay natin ang kwento sa likod ng bayanihan era na ito kung bakit tumatak ang gesture na ito sa pamilya Aquino at kung bakit ito ang ultimate halimbawa ng pure heart energy para sa Gen Z. So ang lore at ang incident sa kasagsagan ng bagyo. Upang tignan, maunawaan natin ang buong konteksto, balikan natin ang ilan sa mga kaganapan noong araw na yun sa pamamagitan ng ating mga timeline breakdown, no. So sa napanood nating short video clip kanina, no, makikita natin na mabigat yung ulan at banta ng bagyo kasi ang dami pong mga binaha. Isa rin ba kayo sa mga binaha? Kasi dito sa Metro Manila, grabe po yung lubog ng baha, 'di ba? Yung ina po ni Raisa May Dizon, imbis na nagpapahinga sa bahay, ay nagprepare ng mga relief packs na nilalaman ng mga basic essentials, no? Yung kanyang tapang to in the midst of storm to distribute help personally, kasi kung tutuusin pwede naman po niyang ipautos yan sa iba pero dahil po gusto niya na siya mismo ang mag-abot nito, siya po mismo ang sumugot sa ulan para gawin ito. At narinig ko pa yung boses ni Raisa, parang nandun din si Raisa siya yung nagbibideo sa nanay niya. So eto na, dahil po dito, nang bumuhos ang matinding ulan dahil sa nagdaang bagyo, marami sa ating mga kababayan ang naipit sa kanilang tahanan nang walang sapat na mauulam or malulutong kanin. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya naman yung inisyatibo ng ina ni Raisa May, sa halip na mag-relax sa loob ng bahay, magdesisyon ang ina na ni Raisa na gumawa ng aksyon. Hindi man milyon-milyon ang halaga ng relief goods. Ang bawat balot ay naglalaman ng tunay na sustansya at pagmamahal. Isang tray ng egg, isang napakalagang pinagmula ng protina, 5 kilong bigas na pangunahin or basic needs ng mga Pilipino para makatawid sa gutom. Walang takot lang naman sa ulan at kapahamakan, hindi naging hadlang ang basang kalsada, ang patuloy na pagbuhos ng ulan o banta ng pagkakasakit. Mismong ina ni Raisa ang nag-abot ng mga relief packs na ito sa nangangailangan sa kanilang lokal na komunidad. Ano nga ba yung naging reaksyon ngayon, ng pamilya nito pong si Aquino, ng mga Aquino?
Alam po natin na may parehong may puso sa pagtulong ang pamilya Aquino, particular na si Miss Chris, na kilala sa buong bansa bilang isa sa pinakagalante at matulungin na mga personalidad. Kaya naman kapag nakakita sila ng kapwa-taong nagpapakita ng taus-pusong tulong nang walang halong pag-iimbot, ay agad itong umaabot sa kanilang puso. Yung kanilang sincerity over grandiosity, pinakita ng pamilya Aquino ang kanilang mataas na paggalang sa ina ni Raisa dahil hindi kailangan maging grandiose o napakalaki ng tulong para ito'y maging makabuluhan. Ang mahalaga ay kusang loob na pagbibigay sa oras ng matinding pangangailangan. And of course, the comparative analysis. Yung kanilang spectrum ng giving upas mas lalo nating maunawa ng halaga ng ginawang ito ni ina ni Raisa May. Meron po tayong breakdowns dyan, no? So, ang una po dito, yung kanyang ang kanyang disiplina or discipline puso ng ina ni Raisa May na may impact na nakatanggap or motivation para sa mga viewers, likers at PR images. Ito po yung taus-pusong pagmamahal sa kapitbahay, direct, honest at walang awkwardness. No timing kapag may camera ba? Yun, 'di ba? So, yung direct engagement, ang personal na pag-abot ng ina ni Raisa May sa gitna ng ulan ay nagpakita ng kababaang loob at totoong emosyon na mahirap pantayan ng kahit anong financial donation sa malayo. Kaya naman yung kapangyarihan ng maliit na paraan sa eyes ng Gen Z, sa modern na generation natin, madalas nating naririnig ang linyang in a world where you can be anything, be kind. Ang aksyong ito ng ina ni Raisa May ay nag-iwan ng mahalagang aral para sa mga kabataan ngayon. So, hindi kailangan maging milyonaryo para tumulong. Marami sa atin ang nag-aalinlangang tumulong dahil iniisip natin na maliit lang ang ating maibibigay. Pinapatunayan ng ina ni Raisa na ang isang tray ng itlog ay 5 kilong bigas ay sapat na upang magligtas ng araw ng pamilyang walang-wala sa gitna ng bagyo. And of course, yung kanilang generosity is a family culture. Nakikita natin kung bakit napakabait at napakasipag at napaka-grounded, no, ni Raisa May Dizon bilang artista dahil ang kanyang ina pala mismo ang ehemplo ng kababaang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Ang magandang asal ay talagang itinuturo at isinasabuhay sa loob ng tahanan. Kaya naman yung future lookout at continued inspiration, ano ga ba maaaring maganap, maaaring matutunan at asahan mula sa ganitong uri ng inspirasyon na balita. Ang paghanga ng pamilya ni Chris Aquino at ng buong netizen sa aksyong ito ay magsisilbing inspirasyon sa iba para mas mga sikat na pamilya at mamamayan na tumulong sa kanilang sariling maliliit na paraan. Pinapakita nito na ang tunay na lakas ng Pilipino ay nagmumula sa bayanihan, ang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay sa oras ng kalamidad. At lalong tatatag ang magandang image ni Raisa May at ng kanyang pamilya, hindi lang dahil mga tanyag sa showbiz, kundi bilang mga taong tunay na may puso para sa bayan. So, totoo nga talaga yung kasabihan, that real heroes wear no caps, no? Sa kabuuan ng ginawang ito ng ina ni Raisa May Dizon sa kasagsagan ng bagyo, na kinikilala at hinahangaan pa ng pamilya Chris Aquino, ay isang napakagandang patunay na buhay ang pag-asa ng ating bansa. Hindi kailangan malaking spotlight or grandiose na kaganapan upang maging bayani. Ang paglusong sa ulan para lang mag-abot ng bigas at itlog sa pamilyang nangangailangan ay pinakamatapis na at pinakatotoong anyo ng main character energy. Kaya naman kudos, no, sa ina ni Raisa May, kay Raisa at sa lahat ng patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng anumang bagyo sa buhay. Period. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for dati, ang pamantayan sa showbiz ay kailangan maarte ka, grandioso at palaging nakaglam. Dahil inamin ni Chris 30% na siyang hindi maarte, nagbigay ito ng go signal sa mga tulad ni Raisa May na maging tunay sa kanilang sarili. Si Chris po kasi sa kanya pong era ngayon, pinapakita niya yung good example for Bimbi and Raisa May. Hello po sa lahat po ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga umusubaybay at lagi pong nanonood sa mga updates po natin patungkol kay Mr. Bimbi Aquino Yap, Miss Raisa May Dizon at ilang mga Dover Cats. So for today's video, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga positive glow era, kung paano po nagbago at may babaguhin daw di umano itong si Miss Chris Aquino para kay Raisa May Dizon at kay Mr. Bimbi Aquino Yap. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And
now eto na, let's talk about this one. Dahil actually yung Slay main character natin, ang showbiz balita ng taon ay opisyal nang pumasok sa ating mga feed, no? Ang ating lamang queen of all media na si Chris Aquino ay umami na babawasan na ng humigit kumulang 30%, no? Ito po, ano ba kayang sinasabi niya dito? Babawasan niya na raw yung 30% na iconic na kaartehan niya. Mula sa kanya nakaka-shake tastic, no, na chika or Chief Head of Insights and Content Analysis Campaign kasama ang Netflix Philippines hanggang sa kanyang pagpapakatotoo sa kanyang mga autoimmune condition, ipinakita ng ating showbiz culture icon na ang pagbabagong ito ay hindi pagkawala ng kanyang kinang, bagkus ito ay isang character growth at isang pang-turnover ng new leaf patungo sa mas grounded, authentic at emotionally mature na pamumuhay. Ngunit ang malaking tanong sa buong showbiz sa culture, ano ang naging epekto nito o impact ng tone down kaartehan na ito kina Raisa May Dizon, si Aling Maliit at kay Bimby Aquino? So meron tayong komprehensibong positive report na naglalaman ng mas malalim at inspiring ultra vibes na pagsusuri kung paano nagbunga ng mas matatag na relasyon, mas mataas na emotional intelligence, EQ at panibagong career energy ang pag-evolve ng kaartehan ni Chris Aquino para kina Raisa at Bimby. Para sa unang chapter, ang anatomy ng 30% less kaartehan. Bago natin busisiin ang ripple effect nito kay Bimby at Raisa, alamin muna natin ang core lore ng phenomenon na ito. Number 1, the grounded maturity without losing the brand. Hindi po ibig sabihin na wala ng kaartehan si Chris. Ang kanyang signature with high-class delivery at ang love energy ay andyan pa rin. Ngunit ang tinanggal niya, yung unnecessary extravagance at hyper-dramatic reaction. Ang ipinalit niya ang deep vulnerability at real talk tungkol sa kanyang kalusugan. So nag-shift na rin siya from luxury shopping to mindful living. Sa halip na luxury jewelry hauls, ang bago niyang obsession at stationary customized note cards at 1.c gel pens, mga gamit na tumutulong din sa kanya upang mapanatili ang kontrol sa kanyang mga kamay laban sa autoimmune symptoms. Ito ay isang solid halimbawa ng mindful coping mechanism na napaka-positibong ehemplo para sa kanyang mga anak at kabataang kasama sa industriya. And syempre, meron siyang authentic content creator era. Sa paglabas ng kanyang Chika or CHIKA episode, nakita ni Chris na ang modern content creation ay hindi tungkol sa pagiging pilit na perpekto, kundi sa pagiging tunay at relatable sa madla. So ano nga bang naging impact nito kay Bimby Aquino? From protective son to mature powerhouse. Si Bimby Aquino or Bim ay lumaki sa gitna ng spotlight. Nakita ng buong bansa ang kanyang paglaki mula sa pagiging cute na bata sa showbiz, connect hanggang sa pagiging matangkad at napakalambing na protektor ng kanyang ina. Paano nga ba nakatulong sa kanya ang 30% reduction sa kaartehan ng kanyang mami? So, si Bim Aquino po ay may tinatawag na emotional EQ, growth and professional inspiration, less pressure, authentic mentorship, independence identity at cultural evolution. Mas rich at mas rings at healthy na emotional dynamic. Nung nakaraang taon nga ng pamilya ng Aquino ay madalas napapalibutan ng napakaraming showbiz drama at intense media scrutiny dahil sa pagiging mas chill at grounded ni Chris sa kanyang 30% less kaartehan era. Nabawasan din ang emotional strain at pressure sa mga pundasyon ng kanilang tahanan. And of course, nagkaroon ito ng tinatawag na positive outcome. Mas naging kalmado at may mas malalim na komunikasyon sa pagitan ng mag-ina at hindi na kailangan maging hyper-vigilant ni Bim sa bawat galaw ng media dahil si Chris mismo ay mas maingat at mas pinili na ang kanyang mga laban. And space to build his own identity, no? Dati kapag kasama ni Bim ang kanyang ina, madalas siyang napapailalim sa napakalakas na aura at iconic presence nito. Ngunit sa pagtutone down ni Chris, nagkaroon independence or nagkaroon si Bim ng mas malaking espasyo upang maipahayag ang sarili niyang boses at pananaw sa buhay. And of course, the supportive partnership. Hindi na lang siya anak ni Chris, kundi isang katulong sa buhay at caregiver partner na may sariling maturity. Nakikita ng mga Gen Z netizen ang kanyang pagiging isang maasahan at magalang na Gen Z. So, and practical at life-oriented values. Sa kanyang financial and mental mindfulness, ang paglipat ng interest ni Chris mula sa ultra-luxury item patungo sa mga simpleng bagay tulad ng gel pens, personalized stationery, ay nagbigay kay Bim ng mas mahalagang aral sa buhay.
Natutunan ni Bimbi na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa karangyaan, kundi sa kalusugan, pagmamahal sa pamilya at kapayapaan ng isip. And of course, ang pagtingin sa kanyang ina na lumalaban sa karamdaman ng may dignidad at may kaunting drama ay nagturo kay Bimbi ng matinding resilience at courage. Ang impact kay Raisa May from child star to Gen Z icon. Si Raisa May Dizon, ng ating paboritong aling maliit, ay isa sa mga pinakagigiliwang child stars na nakasama at nakatrabaho si Chris Aquino sa iba't ibang TV projects at crossover tulad ng kanilang iconic interaction noong My Little Bossings era at sa iba't ibang talk show. Ano-ano nga ba mga positibong epekto ng mga maunawain at mas chill na Chris Aquino sa takbo ng career at personal growth ni Raisa May? Siyempre, yung kanyang blueprint of sustainable career and longevity or showbiz sustainability. Si Raisa May ay nag-transition na mula sa pagiging cute na child star host ng Eat Bulaga patungo sa pagiging ganap na dalaga at versatile content creator or actress. And siyempre, meron siyang mentorship by example sa pagkakakita kay Chris na kayang mag-reinvent ng sarili mula sa TV host patungo hanggang sa digital content powerhouse Netflix. Nakuha si Raisa ng malinaw na blueprint. Natutunan ni Raisa na hindi kailangan manatili sa lumang formula. Pwede kang mag-tone down at mag-adjust ayon sa edad at panahon nang hindi nawawala ang pagmamahal ng supporters. And syempre, the high key validation ng authenticity over pretty. Dati, ang pamantayan sa showbiz ay kailangan maarte ka, grandioso at palaging nakaglam. Dahil inamin ni Chris 30% na siyang hindi maarte, nagbigay ito ng go signal sa mga tulad ni Raisa May na maging tunay sa kanilang sarili o relatability. Si Raisa May ay kilala sa kanyang pagiging down-to-earth, natural na pamatay na komedya at pagiging tunay na Pinay. Yung pagtanggap ni Chris sa kanyang pagiging simpleng version ay nagbigay din ng diin ng authenticity is the ultimate flex, diba? And healthy work-life synergy at mental health. Advocacy. Nakikita ang nakababatang henerasyon tulad ni Raisa kung paano pinapahalaga ni Chris ang kanyang mental and physical health kumpara sa walang hupang pagtatrabaho. Positive influence ang naging inspirasyon ito para kay Raisa sa pangalagaan ng sariling kalusugan habang nagtatrabaho sa showbiz na nagbubunga ng mas masaya at mas balanseng pamumuhay. Kaya naman, upang mas lalo nating maunawaan yung impact ng pagbabagong ito, meron pong metrics no nakita tayo, 'di ba? Yung aspetong ng lumang 100% maarte era tsaka yung bagong 30% tone down. So talagang si Chris po kasi sa kanya pong era ngayon, pinapakita niya yung good example for Bimbi and Raisa May, 'di ba? Alam naman natin si Miss Chris and dami na rin talagang nakarelasyon ni Chris. 'Di ba? Iba-iba na rin. Pero ang turo niya kasi kay Mr. Bimbi kailangan maging siya mas maging genuine siya, tapos maging one-man woman siya, 'di ba? Yun naman yung gusto ni Chris para sa kanyang anak. Kaya yung pagbabago na to na nakikita natin for Chris Aquino, ito'y isang magandang halimbawa na talagang meron ding impact yung buhay ni Raisa May Dizon para dito kay Miss Chris Aquino. So sa kabuuan, si Bimbi Aquino ay nagdala ng mas malalim at emotional na maturity, mas matatag na pundasyon bilang anak at spasyo upang maging sarili niyang tao. At kay Raisa May naman, ito'y nagbigay ng patunay ng pananatiling grounded, authentic at may kakayahan mag-adapt sa panahon, ang tunay na susi sa matagumpay at mahabang career. Ika nga ng ating Queen of All Media, love, 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 ang panibagong kabanatang ito ay hindi lang basta pagbabago sa personalidad. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.